So, ibig sabihin po, ang funding, ang foundation ng pamilya ni Leni Robredo ay tumatanggap ng salapi mula sa International Republican Institute na ang pera ay nanggagaling sa US government mula sa CIA, National Endowment for Democracy. So habang Vice President po si Leni Robredo, yung foundation ng pamilya niya tumatanggap ng salapi. Okay? Tumatanggap ng salapi mula sa National Endowment for Democracy. Hello, magandang gabi. Ayan. Sandali lang, aayusin ko lang yung audience ng ating Facebook Live. At hindi ko alam kung bakit siya ang audience niya ay hindi nag-automatic na public. So ayan, ulitin na natin. Ayan, okay na siguro, no? So hello mga friends, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot at ito po ang aking ikalawang Facebook Live after almost 1 year po akong nasa Bartolina ng Facebook. Siguro naman ay okay na ito. Okay na po, friends. At meron na pong audio, malinaw na po ang lahat. Kamusta po kayong lahat? Binabati ko po yung mga kakatuning pa lang. Pasensya na po at ako ay na-late. At ako po ay tinatapos ko lang po ang mga visual aids ng Facebook Live na ito. So binabati ko lang yung mga kakatuning pa lang, si Cherry, si Hanilet, si Heartwill, si Marby, si April. Hello sa mga nasa Belgium. Kamusta po kayong lahat? At ang tagal ko pong hindi nakapag-live sa Facebook dahil po ako ay na-Bartolina na almost a year na hindi po ako pwedeng mag-Facebook Live. Diba? Ayan. So, hello Stan. Hello sa mga nasa Hong Kong at mga nasa Thailand. At ayan. So, ayan na. Sino pa ba? Hello sa mga nasa Cebu, mga nasa Taiwan, nasa Canada, at nasa Grindelwald. Hello, hi. Hi, Win. Hello sa mga nasa Cebu. Hello sa mga nasa Davao City. Hello sa mga ayan, ang dami nyo na. So, eto na mga friends. Dahil ako ay may nasagap na, hello sa mga nasa Cagayan de Oro, Texas. At Killeen, Texas. Mga nasa Germany, hala. Ano na naman tayo, United Nations na naman tayo. Hello sa mga nasa very New York, Cubao. Hello sa mga nasa Qatar. Hello nasa Malabon. Hello sa mga nasa Australia. Magandang gabi po sa inyong lahat. At I hope you're enjoying your Friday night at hindi ko pa kinukuha ang inyong panahon mula sa inyong pag-enjoy this Friday night. But I just want to do this live at may nakuha po akong information just today about a very interesting report na ginawa ng isang Pilipino na profesor sa Amerika, and that report is funded by the US government. Funded by, it is one of the core, yung funder na yon ay isa sa mga core fundees na National Endowment for Democracy or NED. At sa hindi po pamilyar, ang National Endowment for Democracy po ay isa po itong covert CIA organization. So, it acts like a CIA. Hello sa mga sa UAE, hello sa mga nasa Manitoba, Canada. So, uumpisahan na natin ang ating pag-uusap. Pero low po resolution ng video. Hindi yan low, naka-blur lang yung likuran. So, hindi yan low resolution, naka-blur lang ang likuran. So, uumpisahan na po natin. Okay? Well, ang ating presentation ngayon
ay nagugat mula sa report na ito. Nag-upload lang siya. Medyo mabagal po ang internet. Pasensya na. Pero kamusta po kayo dyan sa mga nasa Wakanda? Hala, may Wakanda na. Baka meron po ditong ano ha. Ang tagal mag-upload ng file. Aba, anong nangyayari sa ating internet? Medyo naglalag ang ating internet. Hello sa mga nasa Vienna, Austria. Ayan. So, sabi ni Kinilo, hindi natin alam kung sino siya. Hello din po sa mga CIA operatives here in the Philippines, most especially to your head of mission. Ayan. So, ang ating pong live ay tungkol po dito. I don't know if you're seeing it correctly. So, ang title po ng report na ito ay, I think mas maganda to, Countering China's Information Manipulation in the Indo-Pacific and Kazakhstan, a Framework for Understanding and Action. Ito po ay nirelease noong June 27, 2023. Ang release po nito, ang gumawa po ng report na ito ay ang International Republican Institute or IRI. So, ang title ng report ay Countering China's Information Manipulation in the Indo-Pacific and Kazakhstan, a Framework for Understanding and Action. Okay. So, bigyan ko muna kayo ng background sa report na ito bago tayo pumunta sa mas exciting na part. Okay. So, kung makikita natin dito, ang report na ito ay nakafocus sa mga sumusunod na bansa sa Indo-Pacific. Hindi naman siya lahat ng ng bansa. So, meron lang siyang mga selected focus. Yes, meron siyang selected focus na kanyang nireport. Okay. Ano yung mga bansang iyon? Ito ay nag-upload na sa ating stream. Okay, ito yung content niya. So, ang kanyang mga focus ng report na ito ay Thailand, Philippines, Malaysia, and Kazakhstan. Yan. Sabi ni Yon na wala daw ang audio. Baka naman kay Yon lang wala ang audio. Lahat ba may audio or si Yon lang yung wala? Okay. So, Thailand, Philippines, Malaysia, and Kazakhstan. Di ba? May selected focus ang report. Ngayon, sa Philippines, yung Philippines na report, ang gumawa po ay isang Pilipinong professor na nakabase sa United States. At bagal kasi mag-upload yung internet talaga natin. Hello sa mga nasa Singapore. At ang kanya pong pangalan ay Alvin Camba. Si Dr. Alvin Camba. So, ayan siya. So, isa siyang, para mas makita ninyo, isa siyang professor, assistant professor sa faculty ng Joseph Corbell School of International Studies. Ito po ay sa Denver, United States, si Alvin Camba. Sa akin pong pagkakaalam, si Alvin Camba po ay sa Ateneo rin ata po ito nag-aral dito sa Pilipinas. Si Alvin Camba. So, diyan muna natin, okay? Basta ang alam nyo, ang pangalan ng author ay si Alvin Camba. So, tandaan nyo po ang kanyang pangalan at muka. Ngayon, ang layunin ng report na ito ay alamin kung papaano daw nagpapalaganap ng propaganda or ng information or disinformation ang People's Republic of China sa mga nabanggit na mga bansa.
At ano yung mga bansa na yon? Thailand, Philippines, Malaysia, at Kazakhstan. Yon. Diba? Ngayon, ito ang napaka-interesting part. Punta na tayo sa exciting part. Ito. Ito ang pinaka-exciting part sa kanyang report. Nakita niyo na. Napaka-exciting, di ba? Napaka-exciting ng report na ito. So, makikita natin dito, sinasabi dito sa page 21 ng report ni Alvin Camba, sabi niya, one final major way pro-PRC narratives spread was through Duterte's social media influencer. Though the overwhelming majority of influencers' comments concerned Duterte or his government, sometimes they commented on PRC activities, often to the benefit of the PRC's soft power in the Philippines. So may mga binanggit ng mga influencers, ng mga bloggers. Sino-sino sila? RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Sax Rogando Sasot, ako po yun. At si Yan Albert Suing, ayan yan writer. O, nakasama ka na niya. Si Yan Albert Suing. Si Yan writer yan. So, pero ang may special emphasis dito, Nieto and Sasot are two of the most influential, if not the most influential, pro-Duterte influencers on social media with follower counts in the millions. So, sabi dito ni Alvin Camba, si RJ, si Thinking Pinoy, shared content such as a South China Morning Post on economic destruction brought about by the pro-independence movement in Hong Kong, promoting the message that a minority of pro-democracy citizens are being used by the West to sow discord in China. Sasot shared messages hinting that those opposed to Duterte were CIA agents at meron pang screenshot ng post ko. I-discuss ko yung post na yan, ha? Tapos, Suing, si Yan writer, compared the US and China and argued that the former is only interested in promoting human rights while the PRC is genuinely interested in the Philippines. So itong in-screenshot na ito, yung sinabi kong for 2 consecutive presidential elections, the Filipino people defeated the CIA's candidates, bravo. Pinost ko ito after po ng 2022 election. So nakikita nyo, talagang minomonitor niya talaga ang aking Facebook. Kasi can you imagine na nakakuha siya ng screenshot the day after mismo. So nakikita niya. Sino ba yung sinasabi kong CIA candidate na na-defeat? Si Leni Robredo. Okay? And then yung panahon ni Duterte, si Mar Rojas, yung aking nire-refer. Hindi ko magpo-focus kay Mar Rojas muna. Kay Leni Robredo, pero i-discuss ko later. Pero, tingnan nyo yung identify as RJ Nieto, si Thinking Pinoy yan, ako, sa kasi yan, Albert Swing. I don't know kung may sasama pa rin si Thinking Pinoy sa future report, kasi I think this report was written last year, yung kakapanalo pa lang ni President Bongbong Marcos. Alam naman natin na si RJ, si Thinking Pinoy, nagiging parang pro yung dating. So baka mawala na siya sa report na ito. Ito lang yung isang part doon sa sinulat ni Alvin Camba. Sa report niya, marami pa siyang in-identify. Okay? Para talaga siyang hit list. At malalaman niyo kung bakit ko talaga sinasabi na para itong hit list. Pupunta tayo sa mas exciting part. Okay, dito muna tayo. Ilalatag muna natin ang kanyang report. So ayan. So among the influencers, no, ako, si Yan Suing, saka si Thinking Pinoy yung in-identify dito. And I'm pretty sure si Thinking Pinoy will be out of the list, no? Kasi iba na ang kanyang tonong kinakanta. In the past few months, masyado ng parang nag-about face na si RJ, maybe for whatever reasons. Maybe he's like Saint Paul who was walking and on the road to Damascus at nakita niya ang Diyos at sinabihan siyang magbagong buhay na. We don't know. But all we know is that Thinking Pinoy might be removed from this list because iba na ang tono ni Thinking Pinoy.
Okay. Pero may disclaimer naman po yung article. So, let's be fair to Alvin Camba. Let's be fair, no? Hindi tayo katulad ng mga to na walang fairness. Meron pa tayong naniniwala pa tayo sa fairness. So, sabi niya dito, ni Alvin Camba, ako talaga naka-emphasize, no, Saso. Sabi ni Alvin Camba, this study did not uncover evidence that these influencers were intentionally cooperating with or acting at the direction of the PRC. This may make them more effective conduit for pro-PRC messaging. Tapos sabi pa niya, ang power daw ng influencers ay limited by strong anti-China sentiments among some of their followers. And kami daw, some of us, tried to calm yung mga anti-China sentiments. Okay? Pero hindi namin makalma dahil nga malakas yung resentment ng mga tao laban sa China. Okay? Ibig sabihin, we're failing. So paano ngayon kami naging successful, no? At ngayon, tama naman siya. We're not intentionally cooperating or acting at the direction of the People's Republic of China. That's just blatant lie kung yun ang sasabihin nila, no? At mamaya pupunta tayo sa exciting kung sino ba dito yung gumagalaw ng naayon sa interes ng isang foreign government. Okay? Pupunta tayo dyan, mga friends. So, as I said, isa lang tong part sa report ni Alvin Camba. Meron pa siyang in-identify na iba na marami siyang in-identify. Mga think tanks, yung si Kamentong, okay? Yung mga kasama ko kanina, karamihan ng kasama ko kanina doon sa forum sa UP, yung nag-explain kami about the arbitration decision. So, ayun, di ba? Identify kami. Si Yan Suwing, specifically kami. Si Yan Writer, ako sa si RJ. And as I told you, maybe RJ will be removed from updated version of this report. Ngayon, sino itong nag-fund ng report na ito? Yan. Papunta na po tayo sa exciting part. Okay? Papunta na tayo sa exciting part. Titingnan ngayon muna natin, sino ba ito si Alvin Camba? We will look at Alvin Camba in a deeper lens. Okay? Para makita natin kung sino ba itong nagsusulat ng report na ito na page 61 pala, friends, yung report na ito. yung in-identify ko, akala ko page 21. So I'm so sorry, page 61 pala siya. Ngayon, ito raw si Albert Camba. Sabi ni Albert Camba, isa siyang assistant professor at the Joseph Corbett School of International Studies at the University of Denver. Na-receive daw niya ang kanyang PhD in Sociology from Johns Hopkins University at isa rin daw siyang non-resident fellow at the Climate Policy Lab at the Fletcher School at Tufts University at isa rin siyang non-resident fellow sa the Strat-based Alberto del Rosario Institute or ARI sa Pilipinas at sa Paramedina Public Policy Institute, PPPI Indonesia. Diba? Kasapi siya sa Strat-based Alberto del Rosario Institute or ADRI. Sino ba yan? Sino ba yung ADRI na yan? Ano bang ginagawa niyan dito sa Pilipinas? What exactly ang layunin ng Strat-based? Hindi ba? Ano sa tingin niyo, friends, ang layunin ng Strat-based? Ano sa tingin niyo ang layunin ng Strat-based, mga friends? Okay? Ito ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga example lang ginagawa ng Strat-based, ha? Para malinaw. At ito galing mismo sa Facebook page ng Strat-based. Yung sinasabi niya, non-resident fellow ng Strat-based. So, ito yung post ng Strat-based noong January 16, 2022. Sabi niya, the US State Department 47-page study debunking China's expansive maritime claims in the South China Sea. Okay. So,
Ang Stratbase, my friends, isa itong think tank sa Pilipinas na nagsusulong ng US foreign policy interest sa ating bansa. Ang mga kasama dyan, isa na dyan si Richard Heydarian. Sino pa ba? Merong international relations professor sa LaSalle. Kasama rin siya dun sa Stratbase. Marami silang dyan na sa Stratbase. Lahat halos na nakikita nyong ini-interview sa ABS-CBN, sa ANC News. Lahat yan may connection sa Stratbase. At ang Stratbase, mga friends, ito ay partner ito ng US Embassy, Manila. Madalas yan sila nagpapaprograma at pag may programa sila, minsan hindi ka pwedeng pumunta dyan pag hindi ka sang-ayon sa gusto nila eh. They will never ever engage with people who will question, who will ask them difficult question. In short, mga circle jerker ito, mga friends. Okay? Ngayon pupunta naman tayo doon sa yung nag-fund nung study na kung saan kami ay nakalista. So, sino ba yung IRI? Well, ang maganda sa IRI is dapat malaman natin kung sino ang nag-fund sa IRI or International Republican Institute. Diba? Para malinaw diba? Sabi ni Alvin, kung kami daw, wala siyang nakita na we are intentionally collaborating with the PRC or that we are acting under the guidance of PRC, tayo naman mga friends, dapat maging honest tayo sa mga Pilipino. Ang International Republican Institute po ay isa po itong think tank sa Amerika na ang funding po ito ay nanggagaling sa US State Department, sa US Agency for International Development, at sa National Endowment for Democracy. Diba? US State. So, in short, ang IRI po, ito ay pinupondohan ng US government through the following US government bodies or affiliated bodies. Yung National Endowment for Democracy po, familiar po kayo dyan. Dahil ang Vera Files na nagfa-fact check, sila po ay funded ng National Endowment for Democracy. Ang Rappler po, nagtumatanggap din po yan dati ng funding sa National Endowment for Democracy. Okay? So, yung study na ito na in-identify kami, ito po ay para list ng US government. Okay? Kasi ang National Endowment for Democracy po ay, ito, papunta tayo sa exciting part. Yan. Pupunta tayo sa mas exciting part. Okay. Andyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo mga friends? Or gusto niyo na mag-party? Okay. Kasi po, ang National Endowment for Democracy po, ito ay CIA affiliated organization. Okay. So, kung yung CIA, Central Intelligence Agency ng Amerika, ito yung patago ang kanilang kilos. At National Endowment for Democracy po, ito yung bunyag ang kanilang kilos. Okay? At madalas, ang kilos nila ay gina-justify nila na for democracy promotion. Yan. So, pasensya na, nakabalik. Yung sinabi ni Dr. Allen Weinstein, dati itong leader ng National Endowment for Democracy, sabi niya, a lot of what we do today was, sinabi niya ito sa interview niya sa Washington Post noong September 22, 1991. Ngayon, pagtingnan po natin ang National Endowment for Democracy at makikita niyo yung
malangkas ng mga binibigyan ng pondo ng National Endowment for Democracy. Okay. Ang kanyang binibigyan ng mga pondo ay makikita natin dito. Agad po kasi ng internet pasensya na po kayo. Okay. So, ang National Endowment for Democracy po, meron po kasi siyang mga major organization na tumatanggap ng SLAPI. Okay? So, National Endowment for Democracy, galing ang pera niya sa US government. Meron niyang allotment from the US Congress. Ngayon itong National Endowment for Democracy, nagbibigay ngayon siya ng pondo sa iba't ibang sangay. Okay? Iba't ibang sangay na tinatawag na core funding recipients. Okay? Ito yung kanyang mga core funding recipients ng National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Center for International Private Enterprise, National Democratic Institute, at Solidarity Center. Okay. Yung IRI po, yung IRI, yan ang Republican version ng National Democratic Institute. So, tinatarget talaga nila, parehong political party. So, para kung may mga organization sa ibang bansa na mas align sa Republican, yung IRR po yung magbibigay ng pera. Kaya po, mas align sa Democratic Party sa United States, ang NDI naman po ang nakikipag-network sa kanya. Kaya, pareho pong targeted. Okay? So, hindi ito walang Republican kasi ay Democrat. Isa lang po yan, katulad ng sinasabi sa Amerika, it doesn't matter if the wing is red or blue. They are both wings of the same plane. At yung plane dito is yung National Endowment for Democracy. So, mula National Endowment for Democracy, so mula US government, US Congress, pupunta ang pera sa National Endowment for Democracy. National Endowment for Democracy, ihahati-hati niyo yung pera sa iba't ibang institute na ito. Yung CIP, yung Center for International Private Enterprise, ito yung para sa mga organization na merong involved sa entrepreneurship. Yung Solidarity Center naman po, ito yung involved sa workers' rights, mga trade union, eklabu. Pero iisa lang po kanilang layunin. Ang layunin po nila ay sulong ang US foreign policy interest sa mga bansang pagdadali nila ng funding. Okay. Ngayon, itong si Alvin Camba, sabi niya na concerned siya sa information sa mga pro-China narratives na kumakalat sa Pilipinas. Actually, hindi yun ang concern nila. Ang concern nila doon is yung critical sa United States na narrative. Yung binabaga ang naratibo ng bansang Amerika sa geopolitics. Yan ang toong concern nila. Kasi nga, ang gusto nila sa Pilipinas, ang ating pag-iisip ay dapat ay nakasunod sa isipan ng mga Amerikano pagdating sa usapin ng foreign policy at geopolitics. Ngayon, itong International Republican Institute, na-encounter ko na po ito last year. Bakit? Ito na ang mas exciting part. Okay? Ito na mas exciting part, mga friends. Kung papaano ko na-encounter ang International Republican Institute last year. Kasi po, na-uncover ko po na ang International Republican Institute ay ano nangyari? Nawawala yung iba. Ang cover ko po na ang International Republican Institute ay nakipag-partner po. Nakipag-partner since 2016. Okay? Sila ay nakipag-partner since 2016. Kanino? Kanino sa tingin sila nakipag-partner since 2016? Well, ang init eh. Ang init, naglalapot-lapot na ako.
Sila po ay nakipag-partner sa napakakilalang politiko sa ating bansa, kay Mar and Lenny. Okay, hindi naman kay Mar. Si Mar, iba ang funding nila eh. National Endowment. USAID mismo kina Mar. Na-expose na yan si Mar. So, ang partner po ng National Republican Institute sa Pilipinas since 2016. Since 2016, IRI has worked with the Jesse Robredo Foundation to support the young leaders for good governance program, empowering leaders in trainings and providing microgrants to fellows to implement advocacy work. So, ibig sabihin po, ang funding, ang foundation ng pamilya ni Leni Robredo ay tumatanggap ng salapi mula sa International Republican Institute na ang pera ay nanggagaling sa US government mula sa CIA, National Endowment for Democracy. So habang Vice President po si Leni Robredo, yung foundation ng pamilya niya tumatanggap ng salapi. Okay? Tumatanggap ng salapi mula sa National Endowment for Democracy. Well, may problema po doon. Siguro naman may problema doon, no? Eh kung problema nga nitong Alvin Camba na ito, na kami ay nagsusulat lamang ng mga artikulo, nag-share lamang ng mga balita na hindi sumasang-ayon, nag-a-align sa anti-China narrative ng United States, eh problema na ito dito kay Alvin Camba, eh bakit hindi ito problema sa mga taong bayan na ang family foundation ng pamilya ng Vice President noon ay tumatanggap ng salapi mula sa CIA, affiliated organization ng National Endowment for Democracy. So National Endowment for Democracy, pupunta ang pera sa International Republican Institute at yung International Republican Institute siya yung naghahanap ng mga organization sa ibang bansa. So ito ay nagsusulong ng US foreign policy. US foreign policy interest po ang sinusulong ng International Republican Institute. Yan po ang isa sa kanilang mga layunin. So nagtitrain sila ng mga tao para isulong ang US foreign policy interest sa ating bansa. So dapat ba tayong mabahala dito sa ginagawa ng International Republican Institute, lalo na itong Pilipino na si Alvin Camba? Pilipino ka pa man din dong. Okay? Kapal-kapal lang mukha mo, Alvin. So, pag tiningnan natin ang history ng International Republican Institute, baka ito si Alvin Camba ang dapat imbestigahan ng gobyerno. Okay? Dapat ito imbestigahan. Dahil ito ang layunin, isa sa mga pinaggagawa, na-expose na katisong International Republican Institute. Actually, ang National Endowment for Democracy, na-expose na yan. Pero mag-focus tayo dun sa isa sa mga major pinaglalagakan nila ng pera, yung International Republican Institute. Okay? Itong International Republican Institute po ay hindi po maganda ang background na ito. Well, hindi naman maganda ang background ng United States. So, ito ay papaamihin pa natin. Palalalimin lang natin ang ating mga eksena. Okay. So, tingnan natin ang ganap. Okay? Ang ganap ng IRI. Okay. Ito ay mula sa artikulo sa The Guardian na isinulat ni Mark Weisbrot noong January 31, 2012. Okay. Sabi niya, title ng article is Why American Democracy Promotion Rings Hollow in the Middle East. Okay.
Interesting, di ba? Ngayon, meron ditong special mention, ang IRI. Okay, ano bang nakalagay dito sa IRI? Sa expose na ito na isinulat sa The Guardian noong January 31, 2012. Okay. So, eto na. Ang nakalagay dito, but I look at some of their recent adventures, ibig sabihin mula ng IRI, it's enough to set the record straight. In 2004, the IRI played a major role in overthrowing the democratically elected government of Haiti. In 2002, the head of the IRI publicly celebrated the short-lived military coup that overthrew the democratically elected government of Venezuela. The IRI was also working with organizations and individuals that were involved in the coup. In 2005, the IRI was involved in an effort to promote changes in Brazil's electoral laws that would weaken the governing Workers' Party of then President Lula da Silva. Most recently, in 2009, there was a military coup against the democratically elected government of Honduras. At IRI din ang involved. So, anong ginagawa ng Pilipinong ito ni Alvin Camba na ina-identify kami? Yung nagbibigay sa kanya ng pera para magsulat na yon ay involved sa mga kudeta, sa mga destabilization sa iba't ibang bansa. At itong mga bansang dinidestabilize, ang mga bansang hindi 100% pumapanig sa US foreign policy. Or sila ay critical sa Amerika. So anong layunin ni Alvin Camba? Ang layunin ba ni Alvin Camba at ng International Republican Institute sa pag-identify sa akin kay Yan Suing at kay RJ Nieto, pero as I've said, maybe RJ Nieto will be removed already from this list. Ang layunin ba ito ay para kami ay itegi? Para kami ay targeted? Meron na bang target sa aming likuran? Kami na ba, Alvin Camba, hindi nakakapagtaka. Kaya nga ako hindi nakapag-live ng almost a year dahil sa mga sinusulat ko about United States. So, hindi talaga nakakapagtaka. So bakit mo ito ginagawa, Alvin Camba? Why are you doing this, Alvin Camba? Diba? What do you want? Okay? Maybe you already achieved what you wanted. You wanted money. Maybe you wanted a boost of your self-esteem. I don't know. Maybe whatever. Kaya ikaw, Alvin Camba, imbis na exchange ka ng views, puro sa mga tao, bakit ikaw ay nakikipag-collaborate sa isang organization na may record na nag-sponsor ng kudeta sa ibang bansa? Ano ang iyong intensyon? Anong intensyon mo, Alvin Camba, na ikaw ay nakikipag-collaborate sa US government at ina-identify mo kami? Ako, si RJ at si Yan Suing. At iba pa. Marami pa pong siyang ina-identify doon. Ano ang iyong gusto gawin? Ano ba gusto ipahiwatig ng iyong mga funders sa amin, Alvin Camba? Alam naman namin na ang funder mo ay US government. Gusto mo bang itong listahan ba yung ginawa, Alvin Camba? Ang listahan ng mga dapat
ay targeted ng CIA dito sa Pilipinas dahil kami ang balakid sa mga gustong gawin ng Amerika sa ating bansa. At ginagawa nyo lang is nilalagyan nyo lang na propagandista ng China dahil iyon ang makakapukaw ng damdamin ng mga tao. Dahil sa kagaya ng sinabi mo, Alvin Camba, ang mga Pilipino, majority niyan ay may anti-China sentiment. So, kung ka-majority ng mga Pilipino ay may anti-China sentiment, Alvin Camba, bakit parang takot na takot kayo na kami ay nagsasalita? Majority naman pala ng Pilipino ay naniniwala sa iyo at sa amo mo. Bakit hindi ka makipagdebate sa amin, Alvin Camba? Pareho naman tayong may pinag-aralan. At ang nakakatuwa pa sa iyo, Alvin Camba, is may PhD ka, pero hindi ka marunong gumawa ng maayos na research. Ipapakita ko sa iyo kung bakit. Alam mo, Alvin Camba, bago ka pa siguro kumabit dyan sa Amerika, ako ay mayroon ng history ng meron na akong history na ako ay nagkaroon ng engagement with the US State Department. Okay? Actually, recently nga lang ako nakapunta ng China. Pero ilang beses ako nagpunta ng bansang Amerika. Ito, nung November 2011, ako ay naimbitahan po ng US State Department na pumunta ng Geneva, Switzerland. Ako ay, ng panahong ito ay nasa Netherlands ako nakatira at nag-aaral para po ay umattend ng event ng US State Department sa UN headquarters sa Geneva, Switzerland. Kasi nga, magsasalita noon si Hillary Clinton na dating US State Department Secretary. So, ako ay na-invite, you know? I was invited by the US State Department. At indeed, nung nandun ako is nandun din si Hillary Clinton. Okay? Siya ay nag-deliver ng speech on LGBT rights. Ilan lang kaming naimbitahan. Makikita niyo kung ilan lang kami sa buong mundo na invite ng US State Department. So ito yun, katatapos lang ng speech na ito ni Hillary Clinton. So that's in Geneva, Switzerland. This was in 2011. And then, makikita nyo kung sino-sino kaming invite ng US State Department sa Geneva. Kaya nga hindi ko maintindihan ito kay Alvin Camba. Parang, are you saying na wala na ano lang ako ng China? Nauna ang United States na nakipag-engage sa akin, Alvin Camba. At babalikan kitang bulaang Pilipino. So nandun ako and we are a group of people coming from all over the world at isa ako doon sa mga kasama nila. Ito po kami. So, ilan ba kami dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 lang kami sa buong mundo na specifically invited by the US State Department. So, ayan po si Hillary Clinton. Ayun po ako nandun sa kabilang dulo ng unang row. At hindi lang yan. Diyos ko, I was educated, you know, in the West, in Europe, in the Netherlands, and in the United States. Okay? Kasi nga, nung nasa Netherlands ako, nanalo ako ng award. And part ng award na yon is
scholarship to UCLA. So, ito, June 13, I was at the UN Consulate General sa Amsterdam. Meron kaming meeting nun with the US Consulate General. Kasi nga, in preparation na pupunta kami ng UCLA. So, that was in 2013. So, I studied for one summer semester sa Los Angeles, sa UCLA. I studied US Foreign Policy and International Relations of China sa UCLA. So that was in 2013. Okay? And Alvin Camba, nung nandun ako sa Netherlands, alam mo naman siguro, no, Alvin Camba, stalker ka ng page ng Facebook ko Ang professor ko po sa Foreign Policy and Diplomacy, multilateral institution, ay isa po itong bigatin isa po siyang bigatin sa international relations. Kaya siya bigatin kasi siya ay dating Secretary General ng NATO, ng North Atlantic Treaty Organization, SIAP. So, professor ko na. We even shared an office dati sa Leiden kasi nag-teaching assistant ako sa Leiden sa isang senador ng Netherlands. So, teaching student and research assistant niya ako nun sa Leiden. At yung senador na yun, kapareho siya ng office itong SIAP. Pakita ko lang yung picture. Ang tagal kasi ng internet, guys, So, para lang makita nyo yung mga picture. So, ulitin natin. Ang tagal niyang mag-load. So, okay. Anyway, so, anuhin ko muna. Magbubura muna ako ng iba at naglalag po siya, pero sana maraming salamat sa mga nakasubaybay pa rin dyan. Kahit it's Friday night and dapat kayo ay nasa gimikan at labasan. Pero yun na nga. So, I was educated under NATO Secretary General. Former NATO Secretary General. I was educated in the United States. I was educated in the West. I finished my bachelor's degree in the Netherlands. I recently lang ako nagpunta ng China, etc. So bakit ko to sinasabi, mga friends? Dahil nung ako ay nakapag-aral sa Western countries, na-expose ako sa extent na kung papaano nila pinaiikot-ikot ang mundo para sa kanilang interes. Shit, nandun ka I'm right there in those countries studying international relations at the heart of one of the major international cities in the world, which is The Hague. I could see, I was exposed to everything. And namulat ang aking mga mata sa kung ano nga ba talaga ang kalagayan ng ating mundo. Kaya, kung ano man ang sinasabi ko ngayon, Alvin Camba, okay? Ako ay nagsasalita at nagiging kritikal sa bansang Amerika dahil ito ay resulta ng aking edukasyon sa mga bansang nasa kanluran. Dahil sa Netherlands, aming binabalangkas, inaaral ang kasaysayan ng walang filter. Maybe ikaw, Alvin Camba, ikaw ay nagtuturo ng international relations, pero ang ginagawa mo lang talaga, ikaw ay nag-i-indoctrinate ng iyong mga estudyante na maging mouthpiece sila ng bansang Amerika. Kaya ikaw, Alvin Camba, ito lang masasabi ko sa iyo. Wala kang respeto sa dugo ng
ating mga ninunong pinatay ng bansang Amerika ng kanilang ninakaw ang Pilipinas mula sa mga Pilipino. So kung ako ay critical sa bansang Amerika, Alvin Camba, dahil ito ay may malalim na pinaghihigutan, hindi ko kailangan ng China para sabihin ito sa akin, Alvin Camba. Kailangan ko lamang magbasa ng ating kasaysayan nang hindi dinidiktahan ng Amerika kung paano ito in-interpret. At yun ang naging bunga ng aking edukasyon sa Netherlands. Kaya Alvin Camba, yung report mo na pinondohan ng Amerika, well, nagpapakita lamang na takot kayong mamulat ang mga Pilipino. Kasi ikaw na rin nagsabi, Alvin Camba, na karamihan ng mga Pilipino ay may anti-China sentiments. So bakit kayo takot? Bakit kailangan nyo itong gawin? Kasi natatakot kayong mamulat ang bawat Pilipino sa inyong panlilinlang sa kanila. Panlilinlang na ginawa ng bansang Amerika mula kay Aguinaldo hanggang sa presidente natin ngayon. At hanggang mahininga kami, Alvin Camba, hindi kami mapapatahimik ng amo mo. Dahil utang namin sa ating mga ninunong nakipaglaban sa bansang Amerika na patuloy na mulatin ang mga Pilipino mula sa kolonyal na isipan ng bansang Amerika na nagpapasundo sa iyo ngayon, Alvin Camba, upang paikutin ang mga Pilipino na naaayon sa interes ng nagpapasweldo sa iyo, ang US government. Maraming salamat po.